So muli, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, brother and sister. At muli po tayo magsishare dito po sa ating ginagawang daily devotion at purihin po yung Panginoon. At tayo po ngayon, nandito na po ngayon sa chapter 2 ng Deuteronomy po. At ang akin pong isishare ay dito po sa verses 1 to 5 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang mga taon sa ilang. Sinabi po sa talata, sa verse 1, tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Nagbalik tayo sa ilang, tungo sa dagat na pula. Matagal din tayong nagdakbay sa kabarulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, matagal na rin kayong nagpikot-ikot sa kabarulang ito. Ngayon lumakad na kayo papuntang Hilaga. Dadaan kayo sa Seir, ang lupain ng mga kamag-anak ninyo, ang lahi ni Esau. Takot sila sa inyo, ngunit mag-ingat pa rin kayo. Last verse, huwag ninyo silang kakalabanin, sapagkat kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Binigay ko sa lahi ni Esau ang kaburulan ng Seir. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Glory to God po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 2 verse 6 to 9. Bibili ninyo ang pagkain at inuming kukunin ninyo sa kanila. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang at sa loob ng 40 taon hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Kaya dumaan lamang tayo sa kanilang lupain at nagpatuloy sa paglalakbay palayo sa Araba, Ilat at Ezion Geber at tayo ay nagpunta sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag rin ninyong guguluhin o sasalakayin ang mga Moabita sapagkat kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ang lupain ng Ar ay binigay ko na sa lahi ni Lot. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 2, verse 10 to 13. Ang mga Imimeyo ay nanahan doon ng unang bayang malaki at marami at mataas na gaya ng mga Anaseyo. Ang mga ito man ay binilang ng mga Ripaim na gaya ng mga Anaseyo, ngunit tinatawag silang Imimeyo ng mga Moabeta. Ang mga Hereo man ay tumaas sa Seir noonang, ngunit ang mga anak niya Esau ay humalili sa kanila at nalikol sila ng mga ito sa harap din nila. At tumahan na kahalili nila gaya ng ginagawa ng Israel sa lupaing kanyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon, tumindi kayo at tumawid kayo sa batis ng Sered at tayo tumawid sa batis ng Sered. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 2 verses 14 to 17. Ito po ay para kay Reed at his husband Delia Flor. Ito po ang nakasaad. 38 years passed from the time we left Kadesh Barnea until we crossed Zared Valley. By then, that entire generation of fighting men had perished from the camp as the Lord had formed to them. The Lord's hand was against them until he had completely eliminated them from camp. Now, when the last of these fighting men among the people had died, the Lord said to me, yan lang po, maraming salamat, God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ang sinasabi. Sa araw na ito, tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar.
kapag nakarating na kayo sa mga Ammonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusobin dahil ibinibigay ko na sa kanila ang lupain yun at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi ito. Ang lupain iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Refaimio, pero tinawag silang Samsumeo ng mga Ammonita. Napakarami nila at napakalakas at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Maraming salamat po. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 2 verses 22 to 25. The Lord had done the same for the descendants of Esau who lived in Seir when he destroyed the Horites from before them. They drove them out and have lived in their place to this day. And as for the Avites, who lived in villages as far as Gaza, the Captorites, coming out from Captor, destroyed them and settled in their place. Set out now and cross the Arnon Gorge. See, I have given into your hand Sihon the Amorite king of Heshbon and his country. Begin to take possession of it and engage him in the battle. This very day I will begin to put the terror and fear of you on all the nations under heaven. They will hear reports of you and will tremble and be in anguish because of you. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse at galing po ito sa Book of Deuteronomy chapter 2 verses 26 to 29. At ang sinasabi, from the desert of Kedemoth I sent messengers to Sihon, king of Heshbon, offering peace and saying, let us pass through your country. We will stay on the main road. We will not turn aside to the right or to the left. Sell us food to eat and water to drink for their price in silver. Only let us pass through on foot, as the descendants of Esau who live in Seir and the Moabites who live in Ar did for us, until we cross Jordan into the land of the Lord our God is giving us. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good night po mga kapatid. So muli magandang gabi po sa ating lahat at ako po magbabasa po dito at ito po para kay Mrs. at ang kanya pong verses ay dito po sa verse 34 hanggang verse 37 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, nasakop natin ang kanyang mga lungsod, giniba natin ang mga ito at walang itinirang buhay, isa man sa mga taga roon. Ang kanilang mga hayop at ari-arian ay sinamsam natin. Walang lungsod na hindi natin napasok mula sa Aroer hanggang sa Gilead. Lahat ay nasakop natin sa tulong ni Yahweh. Ngunit hindi natin ginalaw ang lupain ng lahi ni Ammon, ang baybayin ng ilog ng Jabog at Kaborulan, sapagkat iyon ay kabilin-bilinan ni Yahweh na ating Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. So muli magandang gabi po sa ating lahat at akin pong ibabasa po si Iban dahil nasa trabaho lang po. At ang kanya pong verses dito po ay sa verse 30 to 33 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ngunit hindi niya ito pinahintulutan siya na pinagmatigas ni Yahweh para matalo natin at makuha ang kanyang lupain na hanggang ngayon ay sakop natin. At sinabi sa akin ni Yahweh, ito na ang simula ng pagbaksak ng kaharian ni Haring Sihon sa inyong mga kamay. Sakupin na ninyo ang kanyang lupain. Sinalakay tayo ni Sibon at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa Jahas.
Sa Jabas, Jasyata po ito, hindi ko masyado maninag. Ngunit, siya at ang kanyang mga tauhan ay natalo natin sa tulong ni Yahweh. Purihin po, Panginoon, sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone.